Kay Pangulong Aquino na mismo humihingi ng tulong ang pamilya ni Marvin Reglos, ang law student na namatay di mano sa hazing ng Lambda Rho Beta Fraternity ng San Beda. Nangangamba kasi ang pamilya na may mga maimpluwensya di manong miyembro ng frat na hadlang sa paghahanap nila ng hustisya. Live mula sa Isabela, may report si Maria Bulaklak Ausente. Maria? Yes, Jessica, ang ilang araw na nga na pagpipigil ng emosyon ni Ginang Mirna Reglos, ina ni Marvin Reglos, ay muli na naman bumuhos kaninang umaga nang makita ang pagdating ng kanyang mga pamangkin mula Maynila. Muli bumuhos ang emosyon ng ina ni Marvin Reglos na si Mirna nang dumating ang kanilang kaanak mula Maynila para dumalo sa libing ng 25 anyos na binata sa Sabado. Dala ng mga pinsan ni Marvin ang paborito nitong bulaklak na stargazer. Ang lola ni Marvin na mula nung unang araw ng burol, di na umalis sa tabi ng kabaong ng apo, naging emosyonal din. Sa dalawang pahinang apela ng pamilya Reglos, nananawagan sila kay Pangulong Noynoy Aquino para sa agarang pagresolba ng kaso. Nangangaba ang pamilya dahil pawang mga miyembro ng Lambda Rho Beta Fraternity raw ang nakatutok sa investigasyon. Sa atin pong Pangulong Noynoy, kasama niyo po kami sa pagtahak sa tuwid na landas. Subalit puro Lambda Rho Beta Fraternity po ang nasa harap ng mga daan na aming tatahakin. Mababaliwala po lahat ang aming mga pagkilos kay Secretary De Lima ng Department of Justice na miyembro ng Lambda Rho Sigma. Sana po ay bigyan nyo kami ng parehas at patas na pagtingin sa ilalim ng batas. Masakit po na tignan nang sabihin ninyo sa buong publiko na ang pinuno ng Lambda Rho Beta na si Eduardo Escobar na nandoon sa naganap na hazing ay hindi ninyo itinuring na suspect bagkus pinawalang sala kaagad. Kinikwestiyon din ng pamilya ang tila pananahimik daw ng mga matataas na pinuno ng Lambda Rho Beta Fraternity. Tila tahimik din daw ang NBI na nasa ilalim ni Justice Secretary Laila De Lima. Hanggang ngayon daw kasi walang pakikipag-ugnayan ang mga ito sa pamilya. Actually, nakukulangan kami sa action ng NBI kasi ina-expect namin na sa oras na to, meron na silang mga feedback, meron na silang mga results sa investigation na ginagawa nila. Pero as of this moment, wala pa kaming natatanggap ni kahit anumang feedback na galing sa kanila. Malaking katanungan pa rin ang totoong dahilan ng pagkamatay ni Marvin. Sa death certificate kasi na ibinigay ng Antipolo Memorial Services sa pamilya, undetermined pa raw ang cause of death nito. May isang linggo pa bago makuha ng pamilya Reglos ang resulta ng re-autopsy na isinagawa ng NBI sa bangkay ni Marvin. Pero naunang sinabi ng PNP sa kanilang autopsiya na kidney failure ang ikinamatay ni Reglos. Samantala, kahapon na isa ng kausapin ng kampo ng pamilya Reglos si Justice Secretary Laila De Lima para makahingi ng affidavit ng isang nakasama umuno ni Marvin bilang neophyte din na sumailalim sa initiation rights ng Lambda Rho Beta Fraternity. Pero hindi sila nabigyan ng pagkakataon na makaharap ang kalihim. Masama rin daw ang loob ng pamilya sa NBI. Bago raw kasi inuwi sa Isabela ang bangkay ni Marvin, nakatakda raw sana makipagkita sa NBI ang ama ng biktima. Pero hanggang ngayon, tila raw naghihintay sila sa wala. Nilinaw naman ni Secretary De Lima na PNP talaga ang lead investigating agency sa kaso ni Marvin. Masyado pong mabait ang sabihing masama ang loob nila. Masama po ang loob nila sa DOJ. Sa NBI po na pinamumunuan din ng isang miyembro ng Lambda Rho Beta Fraternity, wala pa rin po kaming narinig sa inyo. Ni isang ebidensya ay wala kayong nakalap. Nakapagtataka po na ni isang Lambda Rho ay wala kayong matukoy sa kasong ito. Kahit kami ang linapitan ng father and sister ni Marvin para magpatulong sa NBI, sinabi ko pa rin na because of my standing that I'm part of the sorority which is allied to the fraternity, ay mas gusto ko na PNP na ang lead para walang mga ganyan na mga agam-agam. Ang pakiusap lang namin is magtiwala sa institusyon, magtiwala sa amin, because I will never stand for any suppression of truth and for any injustice. It's very clear ang instruction ko dyan, just like any investigation that we're conducting. We're here to ferret out the truth and to hold those who are responsible accountable.
Samantala, Jessica, bukas ay inaasahan na nga ang pagsampa ng Pamilya Reglos, kasama na rin ang kanyang abogado ni Attorney Dennis Pangan ng kasong murder in relation to anti-hazing law o RA 8049. Ito ay laban naman sa 10 pang ibang natukoy na daw ng mga miyembro ng Lambda Rho Beta Fraternity. Gayunman, meron pa daw 6 na mga John Does na kailangan pang matukoy ng pamilya at maging ng kanilang abogado. Yan ay isasampa nila sa Regional Trial Court 4th Judicial Region, Branch 97 ng Antipolo City. Jessica? Okay. Maria, ano daw ang rason na ibinigay ng DOJ o ng NBI ba? Bakit hindi sila nabigyan yung pamilya ni Marvin Reglos, no, ng kopya ng affidavit nung isa pang na-initiate o na-haze di umano ng Lambda Rho Beta? Tama ka dyan, Jessica. Isa nga yan sa mga malaking puzzle, no, na gusto ngang ma-fill in ng Pamilya Reglos. Unang-una kasi yung sinasabi kanina natin sa report na nung dumating nga yung ama ni Marvin, itong si Ginong Lucito Reglos, at pati na rin itong si Attorney Dennis Pangan the other day doon sa DOJ, ay wala daw humarap sa kanila. In fact, pinagpasapasahan daw sila doon sa DOJ. Ang tanong naman kasi nila, Jessica, is kung lumutang na daw yung Neophyte X na tinutukoy itong kasamahan nga daw ni Marvin sa sinasabing hazing ng Lambda Rho Beta Fraternity nung isang linggo, ay bakit daw hindi kinunan kaagad ng affidavit, which is sinasabi nga nila, kinukompare nila kasi yung development na ginagawa doon naman sa base naman sa investigation na ginagawa ng PNP. Kasi ang sinabi nila, the fact daw na ang part naman daw ng Antipolo City Police ay kumuha naman daw agad ng affidavit doon sa kanilang mga witnesses, bakit daw ang DOJ at ang NBI per se ay wala naman daw ginagawa. Yun nga ang medyo malaking question sa kanila, Jessica. So hindi malinaw kung merong in-execute na affidavit itong second hazing victim na pumunta ng DOJ, Maria. Tama dyan, Jessica. Yan nga ang gusto nilang malaman kasi that is a personal account doon sa fact na kasama yon ni Marvin as what the Neophyte X is claiming din. Mabigat na testimonya yon dahil kasabay di umano ni Marvin na na-haze yung estudyanteng yun And another question, Maria, ano ang reaksyon ng Pamilya Reglos na si Secretary De Lima na mismo nagsabi mukhang she's inhibiting herself, no? Ewan ko kung tama yung reading natin from the case dahil nga sister o sorority ng Lambda Beta Rho yung organisasyon ni Secretary De Lima. So PNP na raw ang may jurisdiction over the case. Ano ang reaksyon ng Pamilya Reglos dyan? Actually, kanina pa natin, or even kahapon pa nga natin, sinasabi nga rin ng Pamilya Reglos, is ang sinasabi kasi nila, medyo may pagdududa sila somehow doon sa part ng investigation na ginagawa ng NBI. Although nagpapasalamat sila sa ginagawa nga daw na pag-utos primarily ng DOJ doon sa NBI bilang lead agency nga daw. Pero hindi nila din maitatatwa na mas may tiwala daw sila sa Antipolo Police. Kaya ang sinasabi nga nila, sana daw ay mas tumulong din sa investigation ang NBI sa pagbibigay kung ano man ang nakalap nilang impormasyon doon sa Antipolo Police. Dahil sabi nga nila, in terms of development daw sa kaso, mas meron daw silang natatanggap na information galing sa Antipolo City Police. Okay, so it's just a matter of the NBI turning over whatever they have to the Antipolo Police. Dahil yun na nga ang direct instruction from Secretary De Lima. At mukhang yun din naman ang gusto ng Pamilya Reglos. Maraming salamat, Maria Tama, Bulaklak Ausente.